Pinlansyang mukha at halos mabulag, ilan lang po yan sa pangmamaltratong sinapit ng isang kasambahay sa kanyang amo. May saksi exclusive si John Consulta. Halos di na makilala ang 22 anyo sa Sibonita Baran nang umuwi siya sa Catanduanes matapos plansyahin sa mukha ng among pinaglingkuran ng 2 taon sa Quezon City. Puntahan natin yung mukha mo. Ano nangyari dyan? Bakit nagaganyan? Plansya po yan. Pag kunting pagkakamali, pag hindi maayos yung pagplansya ko, nagagalit siya tapos kinuha niya tapos pinansya sa mukha ko. Yung una dito. Tapos yung medyo naghilom naman po yung mukha ko, yung parang napaumay naman po siya. Ulit na naman pigplansya, ulit naman yung mukha ko dito. Nabasag din ang isa sa kanyang mga ngipin at naiba ang itsura ng kanyang tenga dahil sa pananakit daw ng babaeng amo tuwing nagagalit. Sa pinakahuling insidenteng araw ng pananampal sa kanya ng amo, namaga ang kanyang kanang pisngi at pumikit na ang kanyang 2 mata na kung hindi raw agad maoperahan ay maari niyang ikabulag. Sinuntok niya po ako dito, tapos niya po ako, hinagis niya po ako, tapos tinadyak-tadyakan niya po ako sa tiyan. Yung ngipin mo, bakit may basag yung ngipin mo? Ngipin ko po, niya po pinukpok niya po ng pag-urine yung bibig ko, tapos kasama po yung ipin ko. Sa kabila ng mga tinamong sugat, di raw siya dinala sa doktor ng amo at binilaan pa umanong huwag magsumbong sa mga otoridad. Pero dahil di nakatiis, umalis siya sa amo. Naghain na si Baran ng reklamo sa Provincial Prosecutor's Office at tumulog na rin sa DSWD sa Catanduanes. Matindi ang kanya, hindi lang physical abuse, kundi emotional, psychological. Andiyan na lahat na abuse sa kanya. Kung kanan niya, talagang no chance na po ito makakita, no? Yung right. Yung kaliwa, may konting siguro mga 5% kung uoperahan po ito. Tulungan niyo naman po kami kasi po may nangyari sa kapatid ko. Gusto po namin mabigyan ng hustisya kasi po mahirap lang po kami. Wala naman po kami kakaya na mapagamot siya. Mula rito sa Catanduanes, ako si John Consulta, ang inyong saksi.